Jesus is Lord. The Lordship of our Lord Jesus Christ. Ang tanong po natin dyan, what kind of Lord is He? Ano ba ang description ng ating Panginoon muna? Kasi po ang Lord nung araw sa panahon ng Biblia, pag sinabing mga masters, Lord, Panginoon, sa panahon ng Biblia, masusungit po yan. Sa panahon ng Biblia, marami pong Panginoon ang malupit. Malupit. Kaya pag pumapasok sa modern na isip natin yung Lord, Panginoon, ang pumapasok sa isip kagad natin malupit. Malupit. Pero ang Panginoon, pag i-describe po siya ng salita ng Diyos ng Biblia, ang Panginoon po, He is merciful, He is good, He is faithful, and He is powerful. Ang Panginoon po natin hindi po masungit. Agree po kayo dyan? Ang Panginoon po natin hindi po maigpit, hindi po siya matapang, hindi po siya yung mahilig magparusa. Ang ating pong Panginoon ay Panginoon po na napakabuti, compassionate, merciful, forgiving, at hindi lang po siya mabait, mabuti, tapat, kundi siya'y makapangyarihan. Kasi yung mga Panginoon sa Biblia nung araw, mga namatay na po yun eh. Hindi na ho sila nabuhay, pero ang ating Panginoon ay totoong Panginoon. Kasi tunay siya na nabuhay muli, makapangyarihan. Kaya gusto ko pong sabihin sa inyo, yung relasyon mo ngayon sa Panginoon, napaka-special niyan. Sino po dito may relationship sa Panginoon? Tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas. Yung relationship mo na yan kay Lord, sobrang importante yan, mas mahalaga pa yan sa girlfriend, sa boyfriend. Mas mahalaga pa po yan. Kasi yung relationship mo sa Panginoon ang maggagabay sa'yo sa isang maayos na buhay, sa isang buhay na matagumpay at pinagpala. Palagpakan po natin ang Panginoon. Romans chapter 10 verse 9, sabay-sabay po nating basahin mga kapatid, that if you confess with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Mamaya po, i-exegete natin yan, po. Ang sabi kong ipapahayag mo ng buong puso na si Kristo ay Panginoon, si Kristo ay buhay magpakailanman, ikaw ay maliligtas. Amen? Amen? Pwede mo ba hawakan yung puso mo? Sabihin mo, Jesus is alive. Jesus is my Lord. Pag sasabihin mo yan mula sa puso mo, you will be saved. Pero mamaya, laliman natin ng konti ha. Tignan natin kung ano ba ibig sabihin ng Romans 10:9. Pero habang pinapanood natin ito, gusto ko po sumigaw po tayo. Gusto ko sundin natin yung confession of faith na sinasabi ni Brother Eddie. Okay? Lakasan po natin hanggang langit, hanggang kapitbahay, madinig po nila yung ating confession. Hallelujah. God is not dead. Come on. Jesus is alive. Jesus Christ. The Son of the living God is Lord over the Philippines, over Asia, over America, over Africa, over Australia, over Europe. Jesus Christ, the Son of the living God, is Lord all over the earth.
Palakpakan po natin ang Panginoon ng mas malakas. Yung pinakamalakas. Yung may kasama pagpupuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Acts chapter 2, verse 36, ang sabi diyan, basahin po natin mga kapatid, "Therefore, let all Israel be assured of this, God has made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Messiah." Sabi natin, Messiah. Pag sinabing Messiah, mga kapatid, anointed king. Ang Panginoon pala, pag sinabing Panginoon, siya ay hari. At bilang hari ng ating buhay, tayo po ay nagpapasakop. Pakisabi nga sa katabi mo, magpasakop ka na. Huwag kang manlalaban, huwag kang magre-rebelde, kasi nga siya ay Panginoon. Siya ay hari. At bilang hari sa ating buhay, tayo po ay nagpapasailalim. Tayo po ay nagpapasakop. At ang lahat po na nagpapasakop sa Panginoon, sila po ay magtatagumpay. Pwede po ba natin sabihin, Amen? Sabi po, Lordship is one of the central messages in the Bible. Pag pinag-uusapan po ang Lordship sa Bible, isa po ito sa topic. Isa po ito sa paksa. Basahin po natin. Jesus is referred to as Lord 100 times in the book of Acts and 622 times in the New Testament. Kung pampasinin nyo po, sobrang daming beses po binabanggit yung Lord sa Biblia. Sabi nga po, 100 times in the book of Acts. Book of Acts pa lang ito. 100 beses na binanggit yung salitang Panginoon. At ang sabi po, 622 times in the New Testament, while being referred to as Savior only twice in Acts and 24 times in the New Testament. Sabi nga po sa Book of Acts, 2 beses lang daw po binanggit yung Savior. Ano po ang point? Ang punto lang, mabigat po ang Lord. Binibigyan ng diin ng mga apostol yung pagiging Panginoon ni Kristo. Amen. At marami pong mga modern Christian ngayon ang hindi masyadong naiintindihan po yan at gusto po natin yan ipaliwanag po ng dahan-dahan. Ano po ba ibig sabihin ng Lord? Lordship means master. Pakisabi po, master. Master. The one who calls the shots. The one who makes the decision. Pag sinabi mga kapatid na Lord, siya po yung final say. Siya dapat yung nasusunod. Hindi na po dapat yung kalooban po natin ang nangyayari. Kapag tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon, nagsasubmit ka, sinasabi mo na, Lord, ikaw na po masunod. May pangarap po ako, pero ang pangarap mo ngayon ang masunod para sa akin. May gusto po akong mangyari, pero yung gusto mo na ngayon ang mangyari. Pakisabi nga ng dahan-dahan sa katabi mo, hindi self-will. Okay, huwag kang matigas ang ulo, huwag mong susundin yung sarili mo dahil hindi na ikaw ang Panginoon sa buhay mo. Pwede po ba natin sabihin, Amen? Amen. Kung totoong Panginoon si Kristo sa buhay mo, dapat siya po ang nasusunod. Hindi boyfriend. Sino po dito may boyfriend? Hindi pwede yung pag sinabi ng boyfriend huwag ka muna mag-church, mag-date muna tayo. Hindi ikaw ang Panginoon ko. Si Kristo ang Panginoon ko. Mag-church tayo ngayon. Amen. Siya dapat ang nasusunod. Kapag ikaw ay may problema, sinasabit mo yan sa Kanya, Lord, ano pong gagawin ko sa problema ko? May pinagdidesisyonan ka, Lord, hindi po ako masusunod, kundi ikaw. Ikaw lagi. Kasi yun po ibig sabihin ng Lordship. Tingnan niyo saglit, ang Panginoon hindi po siya parang pulubi. Nakakita na kayo ng pulubi? Si Lord ay hindi parang pulubi na lilimusan mo. Lord, bigyan kita ng konting oras. Hindi. Kanya pag-aari ka niya. Kanya ka. Para ka sa Kanya. Hindi pwede yung
Lord, kaprasong talento ko muna papagamit ko. Hindi ko po muna itotodo ito. No? Kaprasong paglilingkod muna ibibigay ko. Hindi ko muna ibibigay lahat. Tandaan mo, siya'y Panginoon mo. He is your Lord. At siya'y mabuti, siya'y merciful, siya'y tapat sa iyo. At napaka-bait ng Panginoon sa atin. At marapat dapat lang na ibigay natin sa Kanyang lahat. Amen. Purihin po ang Panginoon. Dapat po ang Panginoon ay Panginoon sa buong buhay natin. Tingnan niyo po, sabi po dito saglit. Ang sabi po diyan, if Jesus is not the Lord of all, He is not Lord at all. Salvation is an all or nothing proposal. Papaliwanag ko po ng dahan-dahan yan. Ang ibig sabihin niya, if Jesus is not the Lord of all, He is not Lord at all. Tingnan niyo saglit. Pag sinabi mong Panginoon si Kristo, talagang Panginoon siya sa buong buhay mo. Panginoon siya sa bawat bahagi ng buhay mo. Kung Panginoon lang siya pag linggo, tapos pagdating ng Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, hindi siya ang Panginoon, ikaw ang nasusunod, ay hindi mo talaga Panginoon si Jesus. Nakukuha nyo? Kung talagang Panginoon mo si Kristo, Panginoon mo siya sa lahat ng panahon. Sa bawat bahagi ng buhay mo. Halimbawa, Panginoon mo siya sa kalusugan mo, maging sa kalusugan mo, siya yung sinusunod mo. Sino dito talagang guided ka ng Word of God? Kahit sa pangangalaga sa pangangatawan mo. Kung talagang si Kristo ang Panginoon mo, siya yung nasusunod sa pangangatawan mo, paano mo aalagaan yung katawan mo, maging sa iyong pinansyal, sa finances, sa relationship, siya yung nasusunod, sa inyong mag-asawa, sa pagpapalaki ng ating mga anak. Nasusundan nyo? Bawat aspeto ng buhay mo, taas po ang kamay ng may love life. May love life. O kahit sa love life mo, si Kristo ang Panginoon, dapat siya yung nasusunod dyan. Pag hindi mo pinayagan pumasok si Kristo sa love life mo, magkakaproblema ka ng malaki. Kakaproblema ka. Kapag ang naghahari sa love life nyo, laman, gawa ng sanlibutan, worldliness, ikaw o siya, magulo po yan. Kung si Kristo ang sentro sa inyong relasyon, magtatagumpay kayo. Amen. Amen. Maging po sa pinansyal. Sino po minsan dito nahihirapan po financially? Hayaan mo si Kristo maging Panginoon sa pinansyal mo. Kung si Kristo ang Panginoon sa finances mo, siya ang nasusunod, siya nagmamanage, ipaprosper yan ni Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang Panginoong Hesus, hindi po siya parang ticket papuntang langit. Tanda mo yan. Akala ng ibang tao, ay kapag may Jesus ako, may ticket na ako papuntang langit. Parang sa sinihan, pag may ticket ka, pasok ka sa sinihan. Si Jesus Christ po ay hindi po ticket papuntang langit. Panginoon siya na may relasyon kang ibibuild. Siya'y Panginoon na, alam mo, relationship yan. Na yung relationship mo sa Kanya, ikaw ay Kanyang lingkod, ikaw ay Kanyang anak, siya yung Panginoon at Ama, yung relationship na yan, inunurture mo yan. Pagtitibayin mo yan, palalaguin mo yan. Para anuman po dumating na bagyo, pagsubok, stable yan. Nakukuha natin? Parang relationship yan sa katipan mo, yung relationship mo yan sa boyfriend mo, girlfriend mo, pinipreserve mo yan, iniingatan mo yan, pinagtitibay mo yan. Para kapag bagyuhin yan, ligligin, nakatayo pa rin yan. Ganon din po ang relasyon natin sa ating Panginoon. Romans chapter 10 verse 9. Medyo exegete po natin ng konti ito. Ang sabi po dyan, if you confess with your mouth Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved.
Sa panahon natin ngayon, napakadaling sabihin yan. Isisigaw mo lang, sasabihin mo lang, Jesus is Lord. Magdadamit ka lang ng Jesus is Lord. Aba, ang dali. Maliligtas ka na. Pag namatay ka, pupunta ka sa kaharian ng Diyos. Hindi ka na maiimpyerno. Para bang sa pananaw natin, napakadali niyan. Pero balikan po natin ang Biblia. Pag sinabing i-exegete mo yung passage, kunin mo yung background, yung context, para makuha mo talaga yung pinaka-meaning. Noong araw po, sa aklat po ng Roma, nung sinulat po yan, may mga emperor po sila noong araw. Ito po mga leaders po nila, ito po mga emperor, sila po yung sinasabi nila na Panginoon. Sila po yung kinikilala nilang master. Sila po yung mga tumatanggap ng worship ng mga tao. Sila po yung tumatanggap ng pagsamba ng mga tao. Kapag sinabi sa panahon ng Biblia na Jesus is Lord, pag dineclare mo yan, buwis buhay yan. Pakisabi nga sa katabi mo, buwis buhay yan. Delikado yan. Kasi pag nalaman ng mga tao, nalaman ng emperor, na meron ng ibang Panginoon na pinapanginoon ka, automatic yan. Automatic yan. Itatapong ka sa kulungan ng leon. Automatic yan. Kaya sa panahon ng Biblia, kapag sinabing Jesus is Lord, handa kang mamatay para sa Panginoon. Ang buhay mo ay para na sa Panginoon. Tanungin mo ang katabi mo, sino ang Panginoon mo? Who is your Lord? Na baka ano yan, ibang master yan. Ano yung, pero may nakita ako, master, 555 ba yun? Ibang master yun. Iba yun. Maraming pong tao ngayon, kung sino-sino po pinapanginoon. Pinapanginoon po nila yung mga atleta sa NBA, talagang wino-worship nila. Mga rockstar, pop singer, mga K-pop, maraming tao, yan ang kanilang pinapanginoon. Yung iba naman po, ang pinapanginoon na yung kanilang boyfriend o girlfriend. Para na silang nahihibang, wala na silang naririnig, kundi yung boyfriend, girlfriend na lang nila. Hindi po. Napakasarap pag si Kristo ang Panginoon mo. Hindi ka mapapahamak. Amen. Kaya po yung iko-confess mo na si Jesus ang Panginoon, tama yan, yung ginagawa natin kanina. Pero kapag hindi mo naiintindihan yan, mababaw. Kapag hindi mo inaral yung Biblia, without studying the Bible, hindi mo alam yung masyadong background, madali lang sabihin, Jesus is Lord. Madali lang po yan. Pero sa atin po, alam na natin ngayon kung ano ibig sabihin ng Jesus is Lord. Alam na po natin ngayon, ang ibig pong sabihin na, if you confess with your mouth that Jesus is Lord, alam na natin ibig sabihin. Ang ibig sabihin yan, handa na tayong mamatay para sa Panginoon. Ang ibig po sabihin yan, handa na po natin ialay ang lahat para sa Panginoon. Ang ibig po sabihin yan, wala nang ibang masusunod sa buhay natin, kundi ang Panginoon. Amen. Amen. Pakisabi nga sa katabi mo, huwag kang susunod sa sanlibutan. Hindi na yung susundin mo. Hindi ka na susunod sa mga agos ng sanlibutan kung anong nauuso. Alam mo, yung isang nakakaintindi ng pagiging Panginoon ni Kristo, hindi tayo after sa mga uso-uso. Hindi naman masama sumunod sa uso. Pero kapag yung uso ay labag na sa Word of God, labag na sa sinasabi ni Jesus, hindi na yan pepede. Hindi naman natin Panginoon ng sanlibutan. Ang ating Panginoon ay si Kristo. Kaya nakatayo pa rin tayo sa mga utos ni Kristo. Nakuha niyo po? Lordship demands obedience. Yan po ibig sabihin ng Jesus is Lord. Pag sinabing Jesus is Lord, ito po ay naghahanap ng pagsunod sa atin. Tandaan mo, si Kristo hindi po parang sugar daddy. Alam niyo yung sugar daddy? Bill mo ko niyan, bill mo ko nun.
Hindi po ganun si Jesus na parang i-spoilding ka na parang hingi ka ng hingi. Na lahat ng hinihingi mo bibigay sa iyo. Hindi ganun. Pag sinabing Jesus is Lord, ikaw ay handang sumunod sa Kanya kasi Panginoon mo siya eh. Panginoon mo siya. Huwag mo siyang tawagin Panginoon kung hindi ka susunod sa Kanyang mga salita. Pero if you are willing to obey Him, He is really your Lord. Matthew chapter 7 verse 21, Luke 6:46, una natin basahin. Ano pong sabi diyan? Why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? Ang bigat niya, no? Sabi ng Panginoon, ba't niyo ako tatawagin Panginoon, Panginoon kung hindi niyo naman susundin yung aking mga salita? Ano ang salita ng Panginoon? Itong Biblia, the Holy Bible, the Word of God. Ito po ang salita ng Panginoon. Ano pa pong sabi ng Matthew 7:21? Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Aba, kahit pala libo-libo, milyon-milyon tao, laksa-laksang tao, sumisigaw ng Jesus is Lord, Jesus is alive, Jesus is Lord over my life. Kung hindi pala nila susundin yung kalooban ng Panginoon, kung hindi pala nila susundin yung mga salita ng Panginoon, o yung halimbawang pinakita ng Panginoon, ay, lagpak pa rin po pala yan sa impyerno. Nagigets po ninyo? Nasusundan po natin? Ganun po pala kabigat yan, mga kapatid. Kaya, alam mo, kung mahal mo ang Panginoon, madaling sumunod sa Kanya. Tanong mo yung katabi mo, do you love Jesus? Mahal mo ba Panginoon? Nakikita ko sa'yo, mahal mo Panginoon eh. Sabi mo sa Kanya. Nakikita ko sa'yo. In love ka sa Panginoon. Mahal mo ang Diyos. Kaya nakakasunod ka sa Kanya. Ano susundin natin sa Panginoon? Pakisabi po, Word of God. God's will. Pakisabi po, His example. Yan lang po ang guidelines natin. Kung gusto mo malaman paano susundin si Kristo, ano bang sinasabi ni Kristo sa kanyang mga salita? Ano bang sinasabi niya tungkol sa pag-aasawa, Brother Russell? Susundin mo yun. Di ba? Kung si Russell mag-aasawa, ang pipiliin niya. Sigaw niyo, ano? Ano? Ang pipiliin niya. Anak ng evangelist. Evangelist po yung nagsishare ng Word of God. Na hayo mo siya, hayo ka niya, maghayuan kayo. Hayo. Maghayuan kayo hanggang hating gabi. Palakpakan natin ang Panginoon kay Brother Russell. Kapag ang Panginoon mo, susundin mo si Kristo kahit sa pag-aasawa. Malakas nga na amen. Amen. Ayaw ni Kristo mag-aasawa ka unbeliever. Ayaw ni Kristo mag-aasawa ka ng mabisyo. Ayaw ni Kristo na mag-aasawa ka ng mahalay, makasanlibutan. Ang gusto ni Kristo ang masunod. Kapag si Kristo ang nasunod sa pag-aasawa mo, makinig ka maigay mga kapatid, mag-i-enjoy ka. Sino po dito yung mga may asa-asawa na nag-i-enjoy? Kasi si Kristo sinunod namin eh. Amen ba, Sister Lily? Amen ba, Sister Sheila? Sundin nyo si Kristo. At kapag sinunod nyo ang Panginoon, hindi kayo magkakaproblema. Pero kapag ang sinunod ay emotion, self-will, damdamin, ang nasunod yung bugso ng damdamin, ay delikado po yan. Sundin po natin ang salita ng Diyos. Amen. Kung si Kristo ang masusunod sa ating pananalapi, hindi tayo mahihirapan. Makikita niyo po, laging nakakaraos. Laging may provision. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kung si Kristo ang masusunod sa church, kahit sa church,
Kapag si Kristo masusunod, hindi po yung pastor, hindi po yung mga leaders, hindi mga members, hindi yung bugso ng ating damdamin ang masusunod, kundi susundin lang natin yung Word of God, may maayos po tayong church. Kasi po, ang salita ng Diyos nag-uutos ng pag-ibig sa isa't isa. Ang salita ng Diyos nag-uutos ng pagmamahal, pagpapatawad, pagpapagaling. Maganda po ang church natin. Amen? Pero kapag sa church, ang nasusunod na tao, emotions ng tao, damdamin ng tao, magkakagulo po yan. Sunod po, ang sabi po, Lordship begins at the heart. Hawakan mo yung puso mo. Dito nagsisimula yan. Ang sabi ng Matthew 7:21, but in your hearts, honor Christ the Lord as holy. Mga kapatid, kapag hindi po sa puso nagsisimula yung paglilingkod mo, sabi mo sa katabi mo, hindi ka makakasunod. Hindi ka makakasunod. Kasi dapat puso na muna eh. Maramdaman mo sa puso mo na si Kristo ang Panginoon. Kapag sa puso mo si Kristo ang Panginoon, susunod ang mga kamay. Yes, pwede kang sumunod kahit wala sa puso. Pero, tutukod ka, titigil ka, hihinto ka, magsasawa ka, mabuboard ka. Nakita niyo mga kapatid, 17 years old, nagpapastor na po ako. But at age of 50 ngayon po, 51 na po ako sa August. 51 na po sa August. Hindi po ako nakakaramdam ng pagod, panlulupaypay, kasi mula sa puso po yung pagtanggap natin kay Kristo bilang Panginoon. May pagmamahal, may excitement, may joy. Palakpakan po natin ang Panginoon. Lordship is a continuous walk. Colossians 2 verse 6, therefore as you receive Christ Jesus as the Lord, so walk with Him. Mga kapatid, ang pagsunod kay Kristo, patuloy na pagsunod to. Wala pong divorce. Wala po yung parabang susunod ka tapos aayaw ka. Hindi po. Continuous walk. Hanggang tumanda ka. Nakita niyo si Kuya Tatay Boyet, hanggang pumuti na ang buhok, Tatay Boyet. Yan. Hanggang sa kunin tayo ng Panginoon. Susunod tayo sa Panginoon. Personal na pagsasabuhay, ito po, kung meron po kayong small group, meron kayong pamilya, meron po kayong discipler, meron po kayong mga dinidisciple, discuss nyo po ito. Ito po, basahin lang natin saglit. May mga bahagi ba ng iyong buhay na hindi mo pa isinusuko kay Kristo? Mapapansin mo naman, kung may part ng buhay mo magulo, ibig sabihin, hindi pa yan pinaghaharian ni Kristo. Nagigets nyo po? Ano mang bahagi ng buhay mo na hindi mo pa nasusuko kay Kristo, isuko mo na, tabigay mo yung katabi mo, sugo mo na yan. Suko mo na. Hayaan mo maghari dyan si Kristo. Okay? Next. Ang iyong bang mga relasyon sa ibang tao ay ipinapasakop mo na kay Kristo. Pasakop mo. Ano yung relationship mo sa tao? Relasyon nyo mag-asawa, pasakop mo kay Kristo. Relasyon nyo magnobyo, pasakop nyo kay Kristo. Relasyon nyo sa inyong magulang. Sino po mga anak dito? Pasakop nyo kay Kristo. Relasyon nyo sa inyong mga anak, sa inyong mga kapatid. Kaya misa may mga pamilya, magulo, hindi makapagpatawad sa isa't isa. Kasi ang naghahari, sarili. Damdamin nila naghahari. Pero kung si Kristo naghahari, may pagpapatawad, may pagtanggap, may kagalingan. Ano pa po? Ang sabi po diyan, ang iyong paggamit ng pera ay nasa ilalim ng kanyang pagkapanginoon. Sino dito nagkakaproblema sa pera? Taas ang kamay. Marami pong tao may problema sa pera. Pero kapag si Kristo ang maging Panginoon sa iyong pananalapi, alam mo yung para kay Kristo. Alam mo yung para sa Diyos. Alam mo yan, tapat ka na nagtatites, tapat ka na nag-iikapo, hindi ka pababayaan ng Diyos. Hindi mo dinadaya ang Panginoon, hindi mo pinagnanakawan ng Panginoon, mabait ka sa Panginoon, mabait ka sa gawain ng Diyos, ibe-bless ka ng Panginoon. Next, ano pa po? Ang iyong paggamit ng oras ay ipinapasakop mo sa pagka-Panginoon ni Kristo. Hello? Sino dito nauubos yung kanyang oras?
sa online gaming, tapikin mo siya, hindi si Kristo nag-ahari sa'yo. Hindi. No? Okay lang po yung online gaming, 30 minutes, 45 minutes, pwede na rin 1 hour. Pero pag sobra na, hindi ka na makatulog sa gabi, para nagkaka-insomnia ka na kasi bago ka matulog, instead mag-pray ka, instead mag-worship ka, nag-gaming ka pa, yung utak mo gising na gising. Hayaan mo si Kristo maghari sa iyong oras, sa paggamit mo ng oras. Amen? At kung si Kristo naghahari sa paggamit ng iyong oras, pagpapalain ng Diyos yan. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sa pagtatapos natin, hinihiling ko na tayo pong lahat ay tumayo. Meron pong isang lingkod, ang tawag po ay dulos. Tanungin mo yung katabi mo, dulos ka ba? Hindi po dilis hindi dilis. Dulos. Dulos is a Greek word. Grabe po yung klase ng alipin o servant nito. Ako po gusto ko po maging dulos. Ano ibig sabihin ng dulos? Sa panahon ng Biblia, kapag ang isang tao nagiging slave, maraming dahilan yan. Una, maring binenta siya. Binenta siya. Katulad ni Joseph, binenta siya ng kanyang mga kapatid. Ginawa siyang alipin. Maaring hindi niya na kayang maghanap buhay. Hindi niya na kayang buhayin yung sarili niya. Nagiging slave siya. O maaring naging widow na namatay ang asawa at wala siyang nakuhang mga properties o kabuhayan, nagiging slave. O kaya natalo sa digmaan, nasakop sila, nagiging slaves. Maraming dahilan yan. Pero ano ba yung dulos? Ang dulos po, ganito po, 6 years po sila magiging slave, 6 na taon. Pakisabi po, 6 years. Maglilingkod yan, magiging slave yan. Pero pagdating ng ika-7 taon, after 7 years, pakisabi po, 7 years, palalayain yung mga slaves. Magkakaroon sila ng kalayaan. Bumoto, kalayaan magtrabaho, kalayaan bumili ng properties, kalayaan mag-ibang bansa. Bibigyan siya ng freedom. Pero ano ba yung dulos? Ang dulos po, kahit binibigyan na siya ng kanyang Panginoon ng freedom, pipiliin niya pong magstay. Pipiliin niya pong maglingkod for lifetime. Grabe yung presence ni Lord na pipil ko. That's dulos. Bakit po siya nagiging dulos? Maaring tinamaan siya. Tanong mo yung katabi mo, tinamaan ka na ba? Maraming dahilan din bakit nagiging dulos. Maaring tinamaan siya sa kusinera. Tinamaan siya sa labandera ng kanyang amo. At nagkaroon sila ng love life doon, nagkaroon ng relationship. Ayaw niya nang umalis kasi maaari yung kanyang mahal hindi pa panahon ng kanyang paglaya. O maaaring dulos yun. Kaya mapipilitan siya mag-serve na lang for lifetime. Pero isang reason kung bakit nagiging dulos yung isang slave ay dahil tinamaan po siya ng kabutihan ng kanyang Panginoon. Tinamaan po siya ng kanyang nung mercy, yung habag, yung kabutihan ng kanyang Panginoon. Kaya mas pipiliin na lang niyang maglingkod forever, for lifetime. Bakit? Kasi mabuti yung Panginoon niya. Sino ho dito hindi na aalis sa Panginoon? Sino dito pipiliin niya maging dulos na? Sabi ni Pablo, I am a dulos of Christ. I am a bond servant of Christ. Ako po, yun po prayer ko. Sino dito na nagsasabi na, Lord, kahit bigyan mo ako ng freedom, kahit bigyan mo ako ng kalayaan, piliin yung will ko, pipiliin ko pa rin yung kalooban mo para sa buhay ko. Pipiliin pa rin kita, Panginoon. Kahit binibigyan mo na ako ng freedom, kahit binibigyan mo na ako ng kalayaan, kahit pinapaalis mo na ako, Lord, I will choose to stay. Kasi napakabuti mo. Hindi ka malupit, hindi ka mahigpit, hindi ka pangit mag-alaga, hindi, babait ka.
Pwede ho bang magtaas ng kamay yung mga nagsasabing mabuti ang Panginoon at hindi na ako hihiwalay sa Kanya? Susundin ko ang Kanyang kalooban. Susundin ko ang Kanyang nais. Hindi dahil sa obligation. Hindi dahil sa natatakot ako sa consequence. But I will choose to serve the Lord because I love Him. I will choose to honor the Lord in every aspect of my life. Kasi ang buti ng Panginoon sa buhay ko. Pinatawad niya ako, binili niya ako ng Kanyang dugo sa krus. Binayaran niya ng Kanyang dugo, ng Kanyang buhay, ang aking kasalanan. Ako sana ang napako sa krus. Ako sana nagbabayad ng aking kasalanan. Ako sana ang maimpyerno. Pero napakabuti ng Panginoong Hesus. Siya'y namatay sa krus. Taas mo ang kamay mo, kapatid. Isuko mo na ngayon ang buhay mo. Baka may mga aspeto sa buhay mo na hindi mo pa nasusuko. Isuko mo na ang pananalapi mo kay Kristo. Isuko mo na ang pag-ibig mo kay Kristo. Isuko mo marriage mo sa Panginoon. Hindi kayo maghiwalay. Hindi kayo maghiwalay kapag sa marriage nyo si Kristo ang Panginoon. Si Kristo naghahari. Si Kristo nasusunod. Isuko mo lahat. Pangarap mo. Hayaan mo si Kristo maging Panginoon ng iyong pangarap. Lord, bawat ginagawa namin, hayaan mo ikaw masunod. Hindi na kami, kapag gusto naming masunod, pigilan mo kami, Lord. Kapag may pagkakataon sa buhay namin na parang matigas ka ang ulo namin, pasaway kami at gusto namin sumunod, sundin ang sarili namin, Lord, pigilan mo kami. Kasi mas gusto namin sundin ka. Gusto namin i-honor ka. We want to please you. We want to honor you and obey you. Because you are our Lord. Now and forevermore. In Jesus' name we pray. Amen.